Hello, good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, in today's vlog, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga common problem ng isang tindahan. Or gusto ko lang kayo bigyan ng idea bago nyo pasukin ang ganitong business kung ano-ano nga ba ang nagiging problema. So, may mga common na mga problema kasi sa isang tindahan katulad nito. So, ano-ano nga ba ito? Nandito na naman ang inyong lingkod, Ma'am Romela Official. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa apat na madalas or common problem ng isang tindahan na katulad nito. So, gusto ko lang i-share to sa inyo dahil ang mga problemang ito ay nagiging sanhi ng pagkalugi rin ng isang tindahan. So, pinakauna sa ating listahan ay BO o yung tinatawag na bad order, yung ating mga damage. Okay? So, kapag yan walang return, yung mga damage na yan, automatic, lugi ka na. So, ano nga ba ang nagiging dahilan ng mga damage na yan or nagiging sanhi ng mga damage na yan? So, pinakauna yung ating mga RET or si Jerry. Si mabait na pagalagala sa inyong tindahan or sa isang tindahan. Yan ang number one na nagiging problema talaga. Yung ating nagngangat-ngat, lalo na sa mga foods product like noodles, mga ganyan. Yung mga biscuit, yung ganyan. Paborito yan ni mabait. So, isa yan, si mabait sa nagiging sanhi ng ating problema. Kaya, panatilihin mong malinis yung tindahan mo na dapat walang mababahayan yang si mabait na yan. No? Tapos, next ay yung ating mga nagiging, problema, yung ating mga expired na mga produkto or items. So, isa din yan. Lugi ka rin agad pag yan na-expired at kung walang return. So, paano ba maiiwasan para hindi ma-expired yung ating mga produkto? So, madalas ko itong sinasabi sa mga ibang vlog or video na kailangan first in, first out po natin yung mga dumadating natin na stocks para hindi po maabutan ng expiration date. Yon. Next po natin ay naging sanhi din ng damage ay yung mga delivery. Yung pagdating ng delivery, no? Nag-deliver yung mga ahente na mga tinatamad yata. Yung tinatapon na yung ating mga, yung parang, paano ba? Yung nagde-deliver na hindi maganda yung kanilang mood yata, no? Tinatapon lang yung yung mga box, ganyan. So, dito sa amin, madalas na nadadamage dahil sa mga ahente, no? Or sa mga delivery natin, no? Yung mga, yung inumin, yung mga nasa bottle na babasagin. Yan madalas, no? Basa palagi yung karton dahil wasak pala sa loob. Or, nasira pala yung sa loob, laman sa loob. Dahil tinatapon lang nila yan. No? So, ganyan. So, pagdating, na agad, damage na agad. So, magkakaroon ka din ng problema dahil merong mga ahente na pahirapan ang pagbalik din. Meron silang return, pero pahirapan yung pagbalik mo ng items. Or, kinuha nila binalik mo yung items, pero yung ililes, maghintay ka muna ng ilang linggo, no, bago males. Pangalawa po sa ating listahan ay tauhan. Okay, mahirap makahanap ng tauhan na mapagkakatiwalaan. At ang common problem sa kanila ay yung mga mangungupit na tauhan mo. So, yun talaga ang pinakamalaking problema. At sinasabi ko to ngayon sa iyo dahil gusto ko maging aware ka pag ikaw ay nagsimula or magsisimula pa lang sa business at kukuha ka ng tauhan mo. So, pangatlo sa ating listahan ay mangungutang. Naku, malaking problema yung mga mangungutang na yan. Isa din yan sa nagiging sanhi ng pagkalugi ng isang tindahan. So, meron kasing mangungutang talaga na pahirapan or mahirap una lang magbayad tapos
ano na, yung parang tinataguan ka na. So, automatic logi ka na kapag hindi ka binayaran din, di ba? So, kung babayaran ka man, kung kailan na kayo magkita, yung ganon, o ilang buwan bago ka bayaran. So, hindi naruruling yung kita. Yung benta ay hindi naruruling yung pera mo. So, mabagal yung paglago ng business. Pang-apat sa ating listahan. So, ito yung ating panghuli. Pero alam nyo ba na para sa akin, ito yung pinaka malaking problema ng isang tindahan. Dahil dito nakasalalay ang paglago ng isang tindahan din. So, ano nga ba ito? Ito yung kung paano or maling pag-handle ng pera ng tindahan. So, kadalasan sa mga nalulugi or hindi lumalago na tindahan, ito talaga yung problema. Yung maling paghawak ng pera ng tindahan. So, ang pera kasi ng tindahan, kailangan i-rolling mo talaga ng i-rolling yan kapag tayo ay nagsisimula pa lang sa business. No? Kung pwede nga, wag natin pakialaman muna yung kita ng tindahan. Pandagdag natin dapat yan sa ating mga ibang produkto na kailangan natin idagdag sa ating tindahan. Or, wag natin gamitin yung pera sa mga luho. No? Lalo na yung mga luho na hindi naman importante. Okay? Yung gusto mo lang, pero hindi siya importante. Hindi mo siya kailangan. No? Gusto mo lang, pero hindi mo siya kailangan. Ganyan. Yun yung tinatawag na luho. So, wag mo na yan. Pass mo na dyan kapag nag-start ka. Kasi, kaya hindi lumalago yung tindahan mo, kaya hindi lumalago ang pera ng tindahan or yung tindahan mo mismo, dahil hindi na gamit or hindi siya na-manage ng mabuti yung pera ng tindahan. Kailangan alamin mo kung magkano lang yung kita mo. Halimbawa, nagkabenta ka ng 10K one day, no? Expected mo na kita dyan or ang kita mo lang dyan nasa, pag 10% ka, nasa 1,000 lang din. Pag 10% lang yung patong mo. So imagine, no? Huwag kang matuwa na 10K yung yung benta mo, tuwang-tuwa ka na kasi makakabili ka na ng ganito, ganyan na mga luho mo. Naku, isipin mo, hindi yan lahat kita mo. Yung 10K kasama pa yan dyan. Yung magkasama pa yan kita at puhunan dyan. Kaya ang kita dapat ng tindahan para lumaki yung tindahan mo, i-ruling mo ng i-ruling sa ibang items pa na wala sa tindahan mo. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Marisa Vlog, Mary Jane Cano Magsayaw, Gracia Mediana, and also Madiscarting Bicolana. Mega love shoutout po sa inyong lahat at more power din po sa inyong mga channel. Sa hindi pa nga po pala subscribe sa ating munting channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago pa akong upload. Thank you po!